Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2015 action thriller suspense movie, na pinamagatang, Wild Card. Sa pagsisimula ng pelikula ay makikita sa lungsod ng Las Vegas ang isang nanghihinang babae na nagngangalang Hailey na itinapon ng mga misteryosong kalalakihan sa harap ng isang ospital. Mapapansin na halos hindi na ito makalakad pa at nagpupumilit na lang na gumapang papunta sa loob ng nasabing pagamutan. Nang lumabas ang isang lalaking nurse upang mag-break ay maswerteng nakita siya agad nito at dagli siyang isinugod sa loob ng emergency room upang mabigyan ng mga paunang lunas mula sa mga sugat na kanyang natamo. Nakita din ng mga nurse ang sugat nito sa bandang babang bahagi sa maselang parte na indikasyon lamang na may gumalaw sa kawawang babae. Sa sumunod na eksena ay makikita ang isang lalaking nagngangalang Nick Wilde na nagpapakalasing sa isang bar. Nang dumating ang isang kaakit-akit na babae upang umorder ng inumin ay kanya itong sinundan ng tingin. Sa ilang saglit ay dumating ang nobyo ng nasabing babae sakay ng isang Mustang na nagngangalang Osgood. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon ay lumapit si Nick at pilit nitong inaaya paalis ang babae. Tumayo ang lalaki at nagkaroon sila ng kumprontasyon at pagtatalo. Nang tuluyan ng mainis ang lalaki ay nagawa pang kuhanin ni Nick ang suot nitong wig. Dahil sa umiinit na tensyon ay inaya na ng babae ang kanyang nobyo palabas ng bar, ngunit hindi pa rin tumigil si Nick at patuloy nitong inaya ang kaakit-akit na babae na sumama na lang sa kanya. Sumabog na sa galit si Osgood at makikita na nagkaroon sila ng away pero kapansin-pansin na tila sinasadya lang ni Nick na magpabugbog sa lalaki habang ang nasabing babae naman ay sobrang namangha sa lakas ng kanyang nobyo. Kinabukasan ay nagkita muli si Nick at si Osgood na lumalabas na isang palabas lang pala ang mga nangyari kagabi upang magpapogi sa kanyang nobya at pumayag na itong pakasalan siya. Matapos makuha ni Nick ang bayad sa kanyang ginawang pagpapanggap ay pumasok siya sa restaurant ng kanyang kaibigang barista. Habang nag-aalmusal si Nick ay sinabihan siya nito na gusto siyang makausap ni Hailey na dating nobya ni Nick dahil may gusto itong hilingin sa kanya. Agad naman siyang pumunta sa bahay ni Hailey at nang pumasok na siya sa loob ay nagulat na lang siya na makita ang babae na puno ng mga pasa sa mukha. Mabilis na nagtanong si Nick kung anong nangyari sa kanya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hailey at buong detalye niyang ikiniwento ang mga nangyari. Malalaman na noong nagpunta si Hailey sa isang condominium hotel habang pauwi ay bigla siyang inaya ng isang grupo ng mga kalalakihan na magpunta sa isang party. Ngunit pagkarating sa lugar ay wala namang nagaganap na party at lumalabas na niloko lang pala siya ng mga ito. Wala na siyang nagawa pa ng pinagtulungan na siyang lapastanganin at galawin ng mga nasabing kalalakihan dahil na rin sa takot na baka tapusin siya ng mga ito. Sinabi rin ni Hailey na hindi pa nakontento ang mga lalaki at ang isang lalaki na tumatayong boss ng mga ito ay nakuha pang ibaon ang isang baril sa kanyang hiyas na agad niyang ininda ng sobra-sobra. Lumalabas din na kaya pala pinatawag ni Hailey si Nick ay gusto niyang upahan si Nick na imbestigahan at alamin ang mga pangalan ng mga lalaki dahil gusto niyang sampahan ang mga ito ng kaso. Agad namang pumayag si Nick na tulungan siya sa gusto niyang mangyari ngunit tila makikita na hindi ito makapagtimpi at may iba itong plano para sa mga lalaki na lumapastangan sa dati niyang nobya. Mula sa mga ginawa niyang pag-iimbestiga ay nalaman na niya ang mga pangalan ng mga lalaki at kung saan namamalagi ang nasabing grupo na pinamumunuan ni Danny DeMarco. Nang kinatok niya ang pinto ng kwarto ng mga ito ay agad siyang nagpanggap na isang manager sa bar ng mga babae na kanilang pinagsasawaan. Matapos niyang marating ang pribadong kwarto ng boss na si Danny ay agad siyang tinanong nito kung nasaan na ang mga babae at kung magaganda ba ang mga ito. Sumagot naman si Nick at sinabing sobrang ganda ng babae bago pa nila ito lapastanganin at gawa ng kababuyan noong nakaraang gabi. Mula sa mga narinig ay napagtanto agad ng gang leader ang tinutukoy ni Nick na si Hailey. Agad siyang pinagbantaan ng mga ito na umalis na lang kung gusto niya pang mabuhay. Nang akmang aalis na sana si Nick ay bigla na lang niyang inatake ang dalawa nitong tauhan na makikita na madali lang bumagsak at hindi na nagawang makalaban pa. Sinubukan siyang patamaan ng leader pero naiwasan lang ito ni Nick at nagawa niya pang pabagsakin ang abusadong lalaki gamit lang ang isang barya. Matapos may gapos ay dumating na din si Hailey at kinumpirma nito na sila nga ang mga lalaking lumapastangan sa kanya.
Nang kinuha ni Hailey ang isang malaking gunting ay agad na umurong ang buntot ng maangas na lider at sinubukan silang suhulan ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi natinag ang babae at tila desidido na talaga ito na gawin ang inaasam niyang paghihiganti. Nang akma niyang puputulan ang junior ng gang leader ay parang maamo itong tupang nagmakaawa na halos maiyak pa dahil sa sobrang takot. Sa huli ay nakontento na rin si Hailey na mag-iwan na lang ng maliit na sugat sa kanyang junior nang makita nito na parang tutang umiiyak na nagmamakaawa ang leader at halos ikahiya na siya ng sarili nitong mga tauhan. Matapos makaalis ay pinaghatian na ng dalawa ang nakuha nilang pera na agad namang ginamit ni Nick pang sugal sa kasino. Kasama ang binabantayan niyang mayamang kliyente na si Cyrus ay buong gabi silang naglaro ng blackjack. Sa ilang oras na paglalaro gamit ang mga pera na nakuha niya sa gang leader ay nagawa niyang manalo ng kalahating milyong pera. Ngunit nang magwi-withdraw na sana siya ng napanalunan ay naisipan niyang itaya at ilaro ulit ito sa pagbabaka sakaling maging milyonaryo na siya. Sa kasamaang palad ay tila nagkamali siya ng pasya dahil sa isang iglap lang ay bigla na lang siyang natalo at nawala na ang malaking pera na hawak niya kanina. Agad siyang nagpakalungo sa alak dahil sa lubos na pagsisisi, sakto ding dumating pa ang mga tauhan ni DeMarco upang rumesbak at gumanti sa ginawa nito kanina sa leader. Hindi na nagpigil pa ng emosyon si Nick at ibinuhos niyang lahat ang kanyang pagsisisi sa pagbugbog at paggulpi sa mga tauhan ni DeMarco. Kahit pa sobrang dami ng sumugod sa kanya at lasing na lasing pa siya ay hindi makakaila na hindi pa rin umuubra ang mga ito at nagmistulan lang silang mga papel na isa-isang tumitiklop sa lakas ni Nick sa pakikipagbakbakan. Kahit pa may mga gamit na itong mga bato na armas ay walang kahirap-hirap lang silang itinutumba ni Nick at pinapakain ng alikabok. Halos masira na nila ang buong lugar pero patuloy lang sa pagdating ang mga tauhan ni DeMarco na walang kadala-dala. Habang tumatagal ang bakbakan ay tila nag-e-enjoy na si Nick sa ginagawa niyang paggulpi sa mga ito. Nahinto lang ang gulo nang hindi na makalaban pa ang mga lalaking sumugod sa kanya at nang dumating na ang mga pulis at tauhan ng mafia na may-ari ng kasino na makikilala sa alias na Baby. Dahil sa impluwensya nito ay walang kahirap-hirap nitong tinipon ang gang leader na si DeMarco at maging si Nick sa iisang lugar upang pag-usapan ang punot dulo ng panggugulo nila sa kanyang kasino. Sinubukang magsinungaling ni DeMarco na kaya lang siya nagpapunta ng mga tauhan upang bugbugin si Nick ay dahil sumugod si Nick sa kondo niya noong nakaraang gabi upang pagnakawan siya ng pera. Pero agad na sinabi ni Nick na hindi ito totoo at ang totoong dahilan ay dahil lubos na hindi matanggap ni DeMarco ang sobrang laking kahihiyan na kanyang nagawa mula sa pagmamakaawa at pag-iyak nito dahil sa pananakot lang ng isang babae. At upang mapatotohanan ang mga ito ay pwede nilang tignan ang sugat na iniwan ni Hailey sa junior ni DeMarco. Dahil sa matinding hiya ay umalis na ang gang leader na may pagbabanta kay Nick na sinasabing maghanda siya dahil babalikan nila siya. Hinayaan na lang din ng mayamang mafia na makaalis na si Nick dahil lumalabas na si DeMarco naman talaga ang may mali. Nang bumalik siya sa paborito niyang restaurant upang mag-almusal ay dumating ang mayaman niyang kliyente at nag-alok ito ng kalahating milyon kapalit ng pagsama niya sa isang bayan ng Corsica sa bansang France upang maging isang personal niyang bodyguard. Ngunit bago pa man makapagdesisyon ay dumating sa lugar sila DeMarco kasama ang mga tauhan nito. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang gumawa ng eksena si Cyrus upang makuha nito ang atensyon ng buong gang. Napatakbo na lang sa labas sila DeMarco upang habulin si Nick. Agad namang ipinag-utos ng leader sa mga tauhan nito na halughugin ang buong syudad upang mahanap si Nick na nasa taas lang pala ng nasabing restaurant habang hawak ang isang kutsara at panghiwa ng tinapay. Nang marinig nito na pati ang mga kamag-anak niya ay idadamay ni DeMarco ay napatalo na lang si Nick at mabilis na inatake ang buong grupo gamit lang ang nasabing panghiwa ng tinapay at isang kutsara. Kahit pa may mga baril itong mga gamit ay wala silang nagawa sa bilis at lakas ni Nick, maging ang pagsabay-sabay nilang pag-atake ay hindi rin umubra at nagmistulan lang silang mga pinagpunit-punit na mga papel ni Nick. Nang tuluyan na niyang maubos ang mga tauhan nito ay tila pinaglaruan pa niya ang mayabang na leader bago niya ito tapusin. Sa pagtatapos ay pumayag na rin si Nick sa offer ni Cyrus at napagdesisyon niya nang iwan na ang magulo niyang buhay sa syudad ng Las Vegas.
special shoutout nga pala kay Anthony Gamboa. Kung nagustuhan po ninyo ang video at umabot kayo hanggang dito ay huwag kalimutan na i-like ang ating video. Maraming salamat po.